Mga kinatawan at opisyal ng Office of the Ombudsman, Bureau of Internal Revenue, Securities and Exchange Commission at Anti-Money Laundering Council ang mga pinapaharap sa April 22 na pagdinig ng House Justice Committee sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte para kay House Justice Panel member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Mas matitinding ebidensya ang ipepresenta sa pagdinig. Tututok ang impeachment hearing sa aligasyong matinding paglabag sa ligang batas at pagsira sa tiwala ng publiko ni VP Duterte dahil sa umano'y pagkamal ng yaman at pagpalyang ideklara ang lahat ng ari-arian. Ay inaasahan ho natin yung pong paglalatag na po ng mga ebidensya patungkol sa unexplained wealth at silent violations ni Vice President Sara Duterte. Mas may bigat po itong darating pong pagdinig na ito dahil hindi na po mga star witness ang magsasalita. Ang magsasalita na po rito mga dokumento mismo. Pinaharap din sa House panel si dating Senador Antonio Trillanes dahil sa impormasyon nito kaugnay ng umano'y mga maanumalya o kahina-hinalang transaksyon sa bank accounts na iniuugnay sa pangalawang Pangulo. Samantala, hindi naman inaalis ni Representative Ridon ang posibilidad na imbitahan din sa hinaharap na pagdinig ang mga personalidad na idinadawit ni Ramil Madriaga sa kanyang supplemental affidavit. Kabilang narito ang abogadong pumalag sa aligasyon ni Madriaga matapos idawit ang isang resto bar sa Quezon City. Pag-usapan po ng komite, yung pong pagsabina po ng mga dagdag na mga personalidad. At tingin ko naman, deserve naman po nila na mabigyan ng pagkakataon na linisin ang kanila pong pagkakadawit dito po sa bagay na ito. At we will decide hopefully by next week kung paano po yung gagawin namin dyan. Nagpapakilalang dating bagman at aide ni VP Duterte si Madriaga na isang detainee sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City sa kasong kidnapping. Itinuturing si Madriaga na mahalagang testigo ng complainants sa aligasyon namang maling paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.